Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay December 20, 2020. The month of December gives emphasis to Christmas time. Today, we celebrate the fourth Sunday of Advent, the Advent of Love. Ating pong ihanda ang ating mga sarili sa ating pagsamba. Pakinggan natin at panoorin ang mga pagbati mula kina Brother Gabriel Crisostomo at buong family ng Feli at BM Esther Crisostomo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat ay gusto kong bumati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa gitna ng pandemya. Kahit na tayo ay nasa panahon ng pandemya, ay patuloy pa rin ang ating gawain, lalo na ang ating simbang gabi. Ngunit ang ating simbang gabi, natatandaan ko nung ako'y bata pa, nagsisimula tayo ng alas 4. Tapos, na-transfer sa 4:30. And then now, we are celebrating 6 o'clock ang ating simbang gabi. At ito isang pagbabago sa atin. Ito ang bagong normal ng panahon sa ating iglesia. At siguro pati sa traditional na gawain, nagiging bago rin ang ating approach. Na sa ating pagkakaisa ay gusto nating magkaroon ng isang ugnayan sa ating sa pamagitan ng mga bagong gadget dito. Ika nga tayo ay nasa panahon ng technology. At dito sa technology na ito, pinakita ang ating pagkakaisa at pagbubuklod. Ang ating bonding sa ating iglesia, maski na tayo nasa Amerika o nasa man tayong lugar dito sa mundo, ay nagkakaugnayan ang bawat isa sa magitan ng bagong teknolohiya ito. At nadidinig din natin ng ating pananambahan sa pamagitan ng isang sa Facebook. Kahit na tayo hindi magpunta rito sa loob ng simbahan, tayo ay nagkakaugnayan. Sapagkat natatandaan ko nung araw, pag tayo nakikinig lamang sa radyo ng pananambahan, sabi, hindi talagang pananambahan yun. Ngayon, dahil tayo ay sa new normal season ng ating iglesia, nagkakaroon tayo ng close contact sa ating mga miyembro. Maski na taga-ibang lugar, hindi lamang sa pag-awit, pati rito sa ating pananambahan ay nakikisa isa sa atin. Kasama natin sa pananambahan, maski na saan nandun tayo. Ang mga kabataan ay masiglang naglilingkod sa kanilang iglesia. At ito ang tinatawag natin ang kabataan na siyang ng ating kinabukasan ng ating iglesia. At marami tayong ginagawang halimbawa o activities dito. Huwag nating kalilimutan yung ating traditional na gawain. Nagkakaroon yung ating vesper service sa hapon. Palagay ko wala na rito ngayong vesper service. Isang beses na lang tayo nagpupunta sa ating kapilya. Sa oras lamang ng pananambahan, pagkatapos wala na tayong gagawin. Sana yung lahat na traditional na gawain ay ating pagpatuloy. Kaya po sa magang ito, nakikisa ko sa lahat ng ating kasapi dito sa iglesia na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa gitna ng pandemya. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year! Crisostomo family
Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Chrysostom family, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year from Cosmo and Esguerra family. From the Casa family, Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah! Merry Christmas and a Happy New Year from the Lasas family. Pagbubulay. The shepherd candle or the candle of love. The angels announced the good news of a Savior. God sent His only Son to earth to save us because He loves us. Do not repay evil for evil or revealing for revealing, but on the contrary, blessed for this you were called, but that you may obtain a blessing. For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. 1 Peter 3:9-11. In silence, let us pray. Lord God, we light this candle to thank you for your Son, our Savior Jesus Christ, who is the Prince of Peace. We who live in discord and strife have found peace in the promise of eternal life through Jesus Christ. We give you thanks and praise in Jesus' name, because he lives and reigns with you in your glory and in the unity of the Holy Spirit. Amen. Ang lahat po ay ihanda ang sarili para sa pag-awit ng himno ng pagpupuri. God rest you, merry gentlemen. Panalangin ng lahat. Panginoon, sinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo, lahat ng kung ano kami at maging ang inaasahan namin para sa aming sarili
ngayon at hanggang sa kawalang hanggan. Sa pangunguna ng iyong Espiritu, gawin mo kaming ganap sa iyo. Ito ang aming dalangin. Amen. Sa sagutang pagbasa, ang ating sagutang pagbasa ay matatagpuan sa Lucas 2:8-20. Ikalimang tagpo ang mga pastol at mga anghel. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumalaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaninglingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao." Ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tayo pong lahat, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Bumalik sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita ng anghel. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ihanda natin ang ating mga sarili sa panalangin. At sa diwa ng katahimikan at pagbubulay-bulay, pakinggan ang nasusulat sa tawag sa pagsisisi. Kalawang Kronika 6:19-21. Gayunman, dinggin mo ang dalangin at pagsusumamo ng iyong alipin. Huwag mong iwaglit sa iyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang at pinangako mong manirahan dito ang iyong pangalan. Sa gayon, maririnig mo ang mga dalangin ng iyong alipin tuwing ako'y mananalangin dito. Dinggin mo ang iyong alipin at ang iyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Bigyan mo kami mula sa luklukan sa langit at pagkarinig mo'y patawarin kami. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan.
diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Manalangin tayo. Isama natin ang lahat ng mga batang maliliit na kasampu natin ngayon sa pananampahan. Hawakan natin sila at patungan ng kamay upang atin silang ipanalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat sa pagkakataong muli sa aming paggising at sa aming pagbangon mula sa kapahingahan ng lupang katawan. Sapat na kaginhawahan at kalakasan ang pinagkaloob mong muli sa aming mga katawan sa umagang ito. Bagay na dapat naming ipagpasalamat sa inyo. Kalakasan, pag-asa sa gitna ng pandemya ay isa sa napakaganda at napakalaking grasya na maaari naming tanggapin sa anak mong si Kristo. Sama-sama kami, Panginoon, ang buong tahanan at ang aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng daigdig. Sumasamo kami, O Diyos, tanggapin mo ang aming handog pananambahan at pasasalamat sa iyo. Sa mga masisiglang pagbati ng aming mga kapatid, sa mga karamdaman at sakit na nagsisigaling at nagsisilakas, sa mga pagkaing bumubuhay, sa mga bubong ng tahanang kumukupkup sa amin, sa mga damit na ibinabalot sa aming mga katawan, sa lahat ng pagpapalang tinatamasa namin sa araw-araw. Hindi na namin nakikita ang paghihirap sapagkat pag-asa ang nasa likod nito. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagkalingas sa amin, di lamang sa aming mga katawang lupa, lalo tigit sa aming espiritu at kaluluwa ay minamahal at niyayakap mo. Bagay na sa aming pagpapasalamat, ipaglilingkod at ibabahagi namin ito sa aming komunidad kung saan naroon nakatayo ang aming iglesia upang maging konsensya ng bansa, ng bayan at ng barangay. Isang iglesyang esensyal, isang iglesyang nagiging tanglaw sa aming komunidad. At yan ang aming tungkulin sa misyon bilang nagkakaisang simbahan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pagsamba sa umagang ito. Dalawin mo kami ng iyong pagkukup. Pangunahan mo kami sapagkat walang kabuluhan ang pagsamba ng tao kung wala ang kasi ng Espiritu Santo. Kaya't muli inanyayahan ka namin, umasok at kumatok sa amin, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen at Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa.
And good morning and welcome sa ating mga kapatid na nakapiling natin ngayon sa ating pananambahan. May you be blessed with our worship. So today we celebrate the last Sunday of Advent or the fourth Sunday of Advent. It's the Love Sunday. So this is the last near for Christmas Day. And worship service next Sunday will be on December 27. It is the first Sunday after Christmas. And our liturgical color then will be white. Sa ngayon, ang suot ni Pastor ay violet, which symbolizes Advent. But after Christmas, white na po ang ating liturgical color. So, happy birthday sa ating mga kapatid. December 20 today, si kapatid na Sheena Aguilar Jacove. Sa December 23, si Lolo Luis Crisostomo. December 25, ay birthday ni Kuya Manny Emmanuel Manny Garcia, isa sa ating mga elder. And si Nanay Ising Sabdao. Happy wedding anniversary on today is Kuya Mark and Ate Lor's wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Kuya Mark and Ate Lor. And tomorrow, si Pastor June and Agnes Crisostomo. And on the 27th, si Reverend Emerson at ang inyong lingkod. Happy wedding anniversary and happy birthday. Kantahan po natin sila ng happy birthday song para sa kanilang pagdiriwang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. In memoriam, December 22 ay ang ating ginugunitaan natin ang kamamatayan ng ating kapatid na Lilia Mangaran. Pasasalamat sa naghandog ng bulaklak ngayong araw na ito mula kay Mr. and Mrs. Tan and Nora Aguilar. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nagpapatuloy ang ating online worship simbang gabi. Naging particular or special day ngayon dahil nagsabay ang ating worship service at ang ating simbang gabi. So, we decided to put up it at 10 a.m. Mamayang alas 6 ng gabi ay wala na po tayong simbang gabi noon. Magkita-kita tayo po muli bukas, December 21 at 6 p.m. for our simbang gabi. So, we would like to thank yesterday's worship service last December 19. Salamat sa pamilyang naghanda ng hapunan at ganun din ang nanguna. Yesterday was the hosts were Nora Mateo and Tita Mateo family and Dr. William and Dr. Angie Ogbach family and Ate Soraida Mateo family. Today's worship service, we would like to thank our family hosts at salamat kay Ate Eileen na siyang ating liturgist sa ngayon. Kasama ng ating chairman Kuya Boyet na nandito kapiling natin sa ating pagsamba. Welcome. At si Paring Christian and si Ate Nancy at ang ating kabataan at technical team. Salamat sa family ng Feli and DM Esther Crisostomo. Salamat sa family ng Chogabi Crisostomo. Kuya Butch and Ate Edith Crisostomo family. Chairman Boyet and Ate Eileen Tuazon family. Christine Joy Lianasas family. And ang ating mga kapatid sa Ibayang Dagat from kay Kuya Oji and Ate Baby Ikasa and Ate Norma Villarete. Marami pong salamat sa inyong preparations at sa inyong mga pagbati. Tomorrow's worship service, December 21, Simbang Gabi, which is 6 p.m. tomorrow. Ang ating family host ay sina Mami Remy Mateo, Norman DJ Mateo, Ramon Richie Marcelo, Linda Egusquisa, Marian and Hannah Mateo, Baby Santos family, and si Kuya Buddy and Ate Beth Crisostomo family. Ang atin pong online and face-to-face Christmas worship celebration, kanina nag-post po ng poll ang ating chairman with regards to who will be attending the 25th worship service. So magkakaroon tayo, we'll be opening up face-to-face worship service as well as online worship service only on the 25th and on the 31st. So 25th po magkakaroon tayo ng special offering na Happy Birthday Jesus offering. And on the 31st, pakikinggan natin ang annual report ng ating chairman. So magkakaroon po tayo ng State of the Church address. At ganun din, magkakaroon din tayo ng special offering ng everybody's birthday and communion. So lahat po ng nais na magpa face-to-face at atin ang face-to-face online worship, just vote on our poll na naka-post po sa UCCP Atlag group chat.
Ito lamang po and welcome sa ating lahat. Good morning. Let us all stand for the reading of our scripture. Our scripture reading for today is found in the book of 1 John chapter 4, verse 19 and verse 20, where it says, "We love because he first loved us. If anyone says, 'I love God,' yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And he has given us this command: whoever loves God must also love his brother." This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Amen at amen. Pakinggan po natin ang mensahe sa awit ng pamilya ng Feli at BM Crisostomo. The love we have for Jesus, let it be the one to
Good morning, everyone. Let us pass the peace of Christ to each and every one of us. Peace be with you. Ang kapayapaan nawa ng Panginoon ang siyang sumaatin. Maraming salamat po sa mensahe ng awit. Buhat po sa pamilya ng ating mga kapatid na sama-samang nagbibigay ng mensahe ng awit. Salamat sa ating family host ngayon, ang Feli and DM Esther Crisostomo family, Gabi Crisostomo, Butch and Edith Crisostomo family, Boyet Eileen Tuason family, Christine Joy Lenasus family, Oji and Baby Icasa family, and kapatid na Norma Villarete and family. Palakpakan po natin sila. Let us give them a round of applause. Maraming salamat po. May the spirit of Christmas may always be in our hearts. Salamat, maraming salamat. Talagang love is in the air. Salamat po sa inyong napakagandang ensayo. At si Ate Aileen yata ang song coordinator. Thank you very much. Salamat din sa ating liturgist ngayon, si Ate Aileen, ang First Lady ng UCCP Atlag. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak, sa inyong mga talento. At ang ating pong tagapagsalita ay natutuwa po ako sapagkat hindi ko na kailangang ipakilala sa ating lahat. At siya na po ang pinakamahabang naglilingkod sa iglesia ng UCCP Atlag hanggang sa kasalukuyan. Naglilingkod pa rin po siya sa ating iglesia as diaconal minister, retired diaconal minister. Pakinggan natin ang salita ng Diyos na gagamitin niyang propeta ngayon sa ating kalagitnaan. Sa umagang ito, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid, minamahal at ginagalang DM Esther Crisostomo. Tayo po ay sa mandaling manalangin. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking mga bibig, ang aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng ating mga puso, O Panginoon, na aking malaking bato at manunubos. Isang masaya at maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang Paskong ito ay hindi natin mapipigil. Kahit na mayroon tayong mga pinagdadaan ng mga krisis at pandemya, na sabihin natin ay humihigit na sa 9 na buwan. Tayo ay nasa kalagayang hindi natin maaring iniisip natin parang hindi na babalik sa dati. Marami tayong naririnig ng mga katanungan. Ano-ano ang mga katanungan ito? Kailan ba itong COVID-19 matatapos? Sumasabay pa ang mga bagyo at mga iba't ibang kalamidad. Hindi kaya mapahihinto ito ng Diyos? Kailan kaya kami maaahon sa ganitong kahirapan? Bakit kaya pinahihintulot ng Diyos ang mga ganitong pangyayari? Saan ang sinasabing mahal niya tayo? Naniniwala po ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Paano tayo maniniwala na hanggang sa ngayon ay hindi kami na nawawala sa kahirapan ito? Sa mga ganitong katanungan ay mayroong tugon ang ating Panginoon na nasusulat sa propetang Isaiah 54:10. Ano ang nasusulat? Gumuho man ang mga bundok, ang mga burol. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaan. Ito ang aking pangako. Yan ang sinasabi ng ating Diyos. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo.
Ang pangako ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at ito'y para sa lahat. Ngunit nais ng Diyos na magkaroon ito ng kahulugan sa atin, personally, sa ating buhay. Magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, ang bawat isa. Only then we will be able to give and receive love in our relationships as He desires. At upang lubos na maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ito lamang ay masusumpungan sa Kanyang mga banal na salita. In the Old Testament, mayroong 247 at hihigit pa sa pagbanggit ng salitang pag-ibig. 232 sa Bagong Tipan. And this word, often translated as, ito ay as a Hebrew, hesed, a Hebrew word, often translated as love. It is characterized by faithful action, steadfast presence, and sacrificial care. Bawat pagbanggit nito ay nagsasaad ng malalim na kahulugan at damdamin. Makakabasa tayo ng mga ito sa Exodus 34. Kagaya ng paghaharap ni Moses at ng Diyos. Ang wika ni Yahweh. Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadadama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Though we cannot fully comprehend what He's doing in each incident, every disaster is a wake-up call for humanity. Maari mang hindi natin maunawaan ang maraming mga mangyayari at nangyayari sa kasalukuyan. Ito ay nagsisilbing babala o pagbubukas ng ating mga mata sa ipinahihiwatig ng Diyos sa atin. Nais niyang makuha ang ating pansin, ang ating atensyon mula sa maraming pinag-uukulan natin ng mga mahalaga at mga makamundong mga bagay. Nais ng Diyos na magbalik loob ang marami sa tunay na pagkakilala sa Kanya, sa tunay na Diyos at hindi sa mga bagay na binibigyang halaga at pagmamahal ng mga tao kaysa Kanya. Nais ng Diyos na kumilala ang tao sa mga pagkakamali at pagkagumon sa maraming bisyo at karangyaan ng sanlibutan. Nais ng Diyos na muli tayong makinig at sumunod sa Kanyang mga banal na layunin. Lumakad tayo ng maayos sa Kanyang kalooban at plano sa ating buhay. Napakaganda ng paglalarawan ng may akda ng sumulat ng mga awit, si David, ng Old Testament, isang pastol ng tupa, at sa kanyang karanasan bilang isang pastol, ay nakita niya ang pag-aalaga sa kanya ng Diyos ay tulad sa isang pastol. Kaya't ang wika niya sa kanyang awit, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Tunay nga na ang Diyos ay may puso ng isang mabuti at mapagmahal na pastol. Bawat talata ng awit ni David ay naglalarawan ng maamong paggabay at pag-aaruga ng Diyos sa kanya. Naranasan ni David
na kailanman ay hindi siya iniwan at pinabayaan ng Diyos. A good shepherd never left his flock alone. They have been lost without him. The shepherd's presence was their assurance. Nakita natin ang pagsindi ng ika-4 na Advent candle na tinatawag nating shepherd's candle. Ito'y nagbabadya ng pagdatal ng kapanganakan ng isang sanggol na magiging hari ng mga hari, prinsipe ng kapayapaan, at ating tagapagligtas. Ipinahayag ito ng Diyos na si Yahweh sa aklat ng propeta Ezekiel 34:23. Ang wika, itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Tunay nga, Good Shepherd, our Lord Jesus. Siya ang ating dakilang pastol, the great shepherd who lays down his life for the sheep. John 10:11, ang wika ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Dahil dito'y minahal ako ng Ama, sapagkat inyalay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Ang mga talata ng John 3:16 ay maaaring naisaulo na natin. Inuulit-ulit natin. Ngunit nadarama ba natin ang tunay na kahulugan ng mga ito? Sa ating mga buhay, nararamdaman ba natin personally ang pag-ibig ng Ama na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak? Ang wika ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila, napakalawak, napakahalaga sa ating buhay. Kaya't kailangan naman nating isipin ng malalim na pagkaunawa ang mga ito. Maraming sinasabi tungkol sa pag-ibig, ngunit mayroon akong ilang babanggitin. Ang una, love is a gift from God. Isang regalo sa ating lahat. Lalo na ngayong Pasko, lahat ay nag-iisip na makatanggap ng regalo. Ngunit, alam ba natin ang pinakamagandang regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang ating kaligtasan. Kaligtasan ay pinagkaloob lamang ng ating Panginoong Hesus nang siya ay umako sa ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, sa kanyang kamatayan sa krus. God loves His people and wants Him to be saved. Nais niyang mabuhay tayo ng mapayapa. Nais ng Diyos na mabuhay tayong ligtas sa anumang mga tukso at pagkakasala, sapagkat ang pagkakasala ay ang paghihiwalay natin ng ating relasyon sa Kanya. Ngunit ito ay
isinagawa ng ating Panginoong Hesus sapagkat iniibig niya tayo. God's love never changes. Siya ang kahapon, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. At mula pa sa pasimula, isipin natin, from creation, pinabatid na niya na tayo ay mahal niya. Sapagkat hindi niya tayo iwinangis sa ano pamang nilikha niya sa kanyang paglalang. We are all created in His own image. Genesis 1:27. God is always in control of everything that has happened, that is happening, and that ever will happen to us. Love is more than an emotion. Hindi ito basta isang emotion. Ito ay isang maraming mga kahulugan sa ating buhay. Kung babasahin natin ang unang Korinto 13, 4 hanggang 8, dapat nating maunawaan ang tungkol sa sinasabi ng tungkol sa pag-ibig. Babasahin ko sa inyo mula sa 4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili. O nagmamapuri. O nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi tinuturo ang gawaing masama, kundi ang kinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at matiyaga, nagtitiyaga hanggang wakas. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Love is generous and unselfish. Love is always looking for ways to give and not to get. Ang taong may pag-ibig ay laging may udyok. Meron siyang udyok ng pagbibigay at hindi ng pagsasamantala sa makakuha man ng higit sa maaaring mapasakamay ng isang walang-wala na kanyang kapwa. Love is giving without expectation in return. There is more joy to be found in giving with a right heart than in accumulating more for ourselves. According to the author of the book I read, ang sabi dito, if we don't let God's love melt our insecurities and mold our hearts, we will manipulate others instead of truly loving them as He did. To really love people, especially when they are difficult people, we need solid foundation of our spiritual lives, clear perception of our past patterns of response, and a good plan to respond in healthier ways. Siyasatin natin ang ating sarili. Identify and know who we are. Fix ourselves. Kung mayroon tayong mga pagkakamali at kakulangan, ilapit natin sa Panginoon upang tayo'y maging karapat-dapat magmahal sa ating kapwa. Sa Kapaskuhang ito, ay pagtuunan natin ang pansin at pagsasaulo
ang mga talata mula sa kanyang banal na sulat ni Apostol Juan ng tungkol sa pag-ibig. John 4:7-11. Pansinin natin ang bawat talata. Ito ay may pagbanggit sa pag-ibig. Every verse mentions love. Verse 7, Beloved, let us love one another. For love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Verse 8, the one who does not love does not know God, for God is love. By this, the love of God is manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. Verse 10, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Ang dakilang pastol ay ating Panginoong Hesus na nagpamalas ng kanyang dakilang pag-ibig upang mabigyan tayo ng maganda at dakilang regalo. Ang ating kaligtasan sa ating kasalanan na kanyang tinubos mula sa krus ng Kalbaryo. Patuloy tayong umibig sa ating kapwa at isipin natin ang 1 John 4:1. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ay ng Diyos, ang sinumang nais italagang muli ang kanilang buhay, may mga pasasalamat at daing sa Diyos ay inaanyayahang manalangin habang inaawit ang himno ng pagtatalaga at pasasalamat.
pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ng pag-ibig na aming narinig sa aming kalangitan. Mensahe ng pag-ibig sa kabila ay sakripisyo, sa kabila ay pagbabata, subalit ang dulo ay kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Una sa lahat, pinagpapasalamat namin sa umagang ito ang mga kaarawan ng aming mga kapatid na magdaraos ng espesyal na mga araw para sa kanila. Salamat, Panginoon, sa buhay at kaarawan ng kapatid na Shena Aguilar Jacove. Salamat din sa kaarawan ng kapatid na Luis Crisostomo Sr. Sa kaarawan ng kapatid na Emmanuel Manny Garcia and Ising Sabdao. Salamat din sa kaarawan kapatid na Jessa Tamayo. Sila, Panginoon, ay kapiling ng aming mga puso ngayong umaga. Pinagpapasalamat at nilalapit namin ang kanilang mga buhay sa iyo, na kung paano mong sila'y pinagkalooban ng buhay, ganun din sila'y nagpapasalamat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat araw ng kanilang paglakad sa buhay na ito. Ingatan mo po sila at tanggapin mo ang handog ng kanilang buhay at pasasalamat sa iyo. Amin ding inaalala ang mga kaarawan ng pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid na Mark and Lord Crisostomo, kapatid na Pastor June and Agnes Crisostomo, kapatid na Reverend Emerson and Hazel Esguera. Sila, Panginoon, kasama ng inyong lingkod ay nagpapasalamat sa maraming mga taon ng pagsasama at pagsubok, at sa mga taon pa na nalalabi ng pagsasama at mga pagsubok na naghihintay. Patatagin mo ang mga mag-asawang ito bilang kanilang patotoo. Nawa ang sumpaan sa mga altar ng buhay na kanilang binitawan, saksi si Kristo, ay manatili hanggang kamatayan. Ang katapatan nawa at pag-ibig ang mangibabaw sa loob ng mga tahanan ng inyong mga lingkod na ito. Pagpalain mo rin ang kanilang mga buong sambahayan, mga anak, mga mahal sa buhay. Maraming salamat din, Panginoon. Kahit ang mga kapatid naming yumao ng nauna sa amin, inaalala namin, O Diyos, maging ang kamatayan ng kapatid na Lilia Manggaran. Subalit hindi ang kalungkutan at bighati ng paglisan, kundi ang kagalakan ng buhay na minsan pa'y nakasama at nakilala namin silang naglilingkod sa iyo. Sa mga munting kamay na pinagkalooban mo upang makapaghandog at makapagbahagi. Salamat sa mga naghandog ng mga bulaklak sa amin, kapatid na Tan at Nora Aguilar, simbolo ng kagandahan ng sangnilikha ng Diyos. Pinagpahala mo rin ang kanilang mga kamay at mga puso. Hayaan mong patuloy silang maglingkod sa abot ng kanilang kakayanan, O Diyos. Maraming salamat sa mga pamilyang nakasama namin ngayon. Pagpalain mo po ang aming mga family host ngayong umaga upang kami ay patuloy na magkaroon ng napakagandang pagsamba at maranasan namin sa aming diwa at pagbubulay ang iyong espiritu. Salamat sa family host ngayon ng kapatid na Feli at DM Esther Crisostomo. Sa buong sambahayan ng kapatid na Chugabi Crisostomo.
kapatid na Boots and Edith Crisostomo, kapatid na Boyet and Eileen Tuason, at ang kanilang buong sambahayan, kapatid na Christine Joy Lenasas at ang buong sambahayan, kapatid na Oji at baby Ikasa and family, ganon din ang buong sambahayan ng aming kapatid na Norma Villarete. Maraming salamat sa kanila, Panginoon, sa pagkakaisa ng pagsuporta at paglilingkod sa iyong pinakamamahal na iglesia. Ingatan mo po sila at busugin mo ang bawat pamilyang ito ng pagpapalang ikaw lang ang makagagawa. Sapagkat ang pagpapala ay binabahagi sa iyo, lalo mo silang pinagkakatiwalaan. Ingatan niyo po ang aming mga pamilya, mga minamahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya. Salamat din, O Diyos, sa mga nagbigay ng talento na ikaw din naman ang nagkaloob. Salamat, Panginoon, maging sa mga pagbati sa pangunguna ng aming kapatid na Tiyugab. Pagbati na nagbigay ng magandang pagbubulay at alaala sa amin mula pa noong nakaraan maging sa hinaharap. Salamat sa paalala, O Diyos, upang lalong maging matatag ang pananampalatayang ito hanggang sa bukas ng buhay. Ganon din sa mga pagbati ng buong sambahayan ng kapatid na Feli at Esther Crisostomo. Maraming salamat sa mga tinig ng kagalakan, kaligayahan sa puso. Nawa, O Diyos, ito ang makaimpluwensya sa buong iglesia at komunidad, kagalakan sa gitna ng hamon ng pandemya. Ganon din, O Diyos, nagpapasalamat kami sa mensahe ng pag-ibig sa umagang ito. Patuloy mo kaming hatdan ng mga propetang ginagamit mo. Pagpalain mo po ang aming naging tagapagsalita sa umagang ito, kapatid na DM Esther Crisostomo. Napakahaba, maraming mga taon ang kanyang paglilingkod at hanggang sa ngayon, sa kasalukuyang panahoy, kasama pa rin namin nagbibigay ng buhay at inspirasyon sa pamamagitan ng salita ng anak mong si Jesus. Patuloy mong pagpalain ang iyong anak na ito. At ang lahat ng kanyang lalakaran, O Diyos, ay iyong tanglawan sa pagpasok, paglabas sa mga tahanan. Huwag niyo silang kakalimutan, O Diyos. Sa mga kapatid namin nasa kanilang mga tahanan, kaisa at sumusubaybay sa gawaing banal, katukin mo rin sila at dalawin ng kagalakan. Ipadama mo sa aming lahat ang pag-ibig ni Kristo mula sa kanyang kapanganakan upang maligtas ang sangkatauhan, at yan ang tunay na mensahe ng pag-ibig. Itanim mo sa amin, ikintal mo sa aming mga puso, sapagat ang lahat ng ito'y aming pinapasalamatan sa tanging karapatan ni Kristo na aming Panginoon. Amen at amen. Stay
Ihanda natin ang ating mga handog at pasasalamat, mga donations, pledges at ikapu. Maaring ipadala sa ating mga bank accounts na nakapost sa ating liturgy o ipagbigay abot sa ating treasurer. Maaring iligay sa sobre at ipadala rin sa ating simbahan. Tawag sa paghahandog. Kawikaan 3:9-10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kabalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Panalangin para sa mga handog. Narito, O Diyos, ang aming mga handog na kapahayagan ng aming pananampalataya at ang aming pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Aming inihahandog sa iyo ang bahagi ng aming kabuhayan. Pagpalain niyo po upang magamit sa pagpapatuloy ng iyong gawain, sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig at pagliligtas. Sa pamagitan nitong mga kaloob ay mahayag ka nawa, O Diyos, ang buhay namin ay maging kapahayagan ng iyong pag-ibig para sa lahat. Dalangin namin ito sa pangalan ng sanggol sa Bethlehem, muling naisilang sa aming mga puso ngayon. Amen. Gunitain nga ng lahat na ang pagtatapos ng bawat pananambahan ay siya ring simula ng ating pagganap sa tungkuling iniatang sa atin ng Diyos na makapangyarihan. Sumainyo kung gayon ang kasi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.